Ninyo ngayon ang reaction nitong mga ungas na congressman natin, ha? Panoorin natin, tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo kung gaano sila walang hulog, walang out of touch sa tunay na nangyayari. At ipakikita ko rin sa inyo kung bakit ko nasabing sigurado nang tatakbo si VP Sara Duterte. Okay? Sigurado nang tatakbo. Abangan natin yan. Papaliwanag ko sa inyo. VP Sara po is here. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo. Baka kayo lang sir ang umaangat ang buhay. Makikita daw sa stats na hindi naman tayo nagba-backslide o backslid. Sorry, di backslide. Backslid ang hindi tayo bumabagsak, ika nga. Hindi daw tayo dumadaus-dos. According to statistics. Anong statistics sa kaya binabasa nito? Hindi kaya alam mo unang reaction ko? Ito talaga, baka naman kayo lang umaasenso buhay. Sir, ilan Rolex na po ba meron kayo? O baka nga hindi Rolex, baka Patek eh. Hindi ata alam ni Sir na habang ang mga congressman natin ay bumibili ng Patek, kami po ay kumakain na ng putek. Hindi sir ako nagtatanong lang naman sa inyo. Nagtatanong, baka bawal ho ba magtanong? Kasi huli nyo nagtanong si Ka Eric nayari at si Ma'am Lorraine. Ako sir nagtatanong lang. Kumakain pa po ba kayo ng healthy foods? Gago! Hindi kasi yung mga kababayan natin nangangayayat na dahil sa gutom eh. Mantakin mo kahit kamatis napakamahal. Pambihirang buhay ireo. Alam mo pag ako umorder ako sa Grab. Bakit naman? Pag umorder ako sa Grab, di parang sasabihin mo, parang amura naman itong pagkain na ito, ganyan. Di ba? Pagdating sa'yo, mapapamura ka. Pag umorder ka ng isda, mapapakanta ka ng Baby Shark. Kasi yung isda, alam ko yung mga isda malalaki yun eh, kahit papaano eh. Parang yung inorder mo tilapia, dumating dilis. O galunggong kasaliit. Di ba? Paliit ng paliit. Si Sir, congressman kagalang-galang, para ho atang palaki kayo ng palaki. Gago! Hindi, ako nagtatanong lang, sir. Masarap po ba ang pagkain sa opisina ni Speaker Romualdez? Gago! And, I have this feeling na tila busog na busog kayo. Ha? Gago! Baka naman sabihin nung iba, anong sinasabi mong busog na busog at saka matindi magpakain siya, Hoy, para ho sa kaalaman ninyo, meron talaga dyan sa labas ng opisina ng speaker, meron dyan parang hall kung saan kumakain ng buffet yung mga congressman. Dati po kasi nakakain ako dyan eh. May dinalaw tayo. Inimbitahan no tayo. O, kain ka muna dito. Pwede? Sabi ko, pwede? Ay, sarap dito. Araw-araw na lang ako kakain. No wonder, may mga congressman tayong busog na busog. Bakit mo naman nasabing banat bay busog ito si congressman? Kasi, sabi niya, parang sa statistic naman, di naman daw tayo dumadaus-dos. Sa madaling salita mga kababayan, hindi po siya nagugutom.
Hindi dumadaos-dos, hindi naghihirap. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, kayo po ba? Hindi kayo nagugutom? Hindi po ba kayo nagtitipid ng kakainin? Hindi po ba kayo naghihirap? Sabihin nyo sa akin, ang totoo, kayong mga kababayan na makakapagsabi niyan, ano ang mas mahirap, yung panahon ni Pangulong Duterte o panahon ngayon? Ano ang mas mahal ang bilihin? Ano mas nagtitipid kayo nung panahon ng 6 years ago, yung panahon ni Duterte o panahon ngayon? Huwag na tayo statistics. Kung para ho kayong walang alam. Wala ho kayong alam pagdating sa gutom ng bawat Pilipino. No wonder wala kayong ginagawang solusyon. Sabi ko nga ho sa inyo there is no such thing as perfect government. All government may problema. Pero pinakamatinding problema ay yung hindi mo alam na may problema tayo. That's the problem with this congressman. Ang tingin nila, everything is okay. Ang tingin nila, walang problema, tayo yumayaman, tayo umuunlad. According to statistics. Anong statistic mo? Hindi mo ba pumunta ka kaya ng palengke? Ang dami nga meme dyan na 1,000 mo dati, ang dami mo na nabibili. Ngayon, isang plastic na lang. Yung simpleng-simple lang halatang wala kayong alam sa dinadanasan ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, sir, you should resign. You know why? You are no longer representing the Filipino. Kawawa ang distrito mo. Wala kang alam sa nangyayari sa bayan. Tama yung sinabi ni Bibi Sara Duterte. Pag ganun tayo, ekonomiya natin pag ganun. Alam mo ba na iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-rally ang INC? May mga interview ko yun na sinasabi nila. Ayusin muna ekonomiya. Tama ng pamumulitika. Tapos ang sagot ninyo, according to our statistic, everything is okay. Sabi ko, no wonder walang nangyayari sa kamera. Kasi kung ganyan ang utak ninyo, na sa tingin ninyo walang problema. Sabi ko nga okay lang naman kung sasabihin nyo, we have a problem. I understand, every government has a problem. Pero sasabihin mo na walang problema, we are doing good, getting better, statistic na yan, okay tayo. Ang bihira naman, sir. Mas nakakagalit yung ang malaman mo ang mga government official natin walang alam sa tunay na nangyayari sa buhay nating mga bawat Pilipino. Yan ang katotohanan. Wala kayong alam sa tunay na nangyayari sa ating bayan. Kawawa ho kami mga Pilipino. Umalis na ho kayo dyan sa posisyon nyo. Mag-resign na po kayo. Hindi kayo karapat-dapat dyan. You should not represent the people because you do not know anything about what is happening to the people. Ano ang English yun Hayop! Gago! Banat ba? Kaya nagagalit sa'yo si Atty. Libayan Sabi niya, ako yung abogado, kayo maging magaling mag-English, walang nanonood sa akin. Diba? Gago! Si Banat ba hindi marunong mag-English? Naka 1 milyon. Atty. Libayan, pagpasensyahan mo na. Huwag kang nagagalit sa akin, hindi ko naman kasalanan yun. Itong mga taong nanonood dito, subscribe. Kung ayaw mo, sa kanila ka magalit, wag sa akin. At kayo namang mga nanonood, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mahiya naman kayo. Biro lang po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, madali lang naman mag-subscribe. Ganun mo lang, i-click mo. Di ba? Ang hilig nyo nga gumanyan. Ba't di naman lang nyo i-click yung subscribe? Di ba? Gago! Sige na po, anyway, tuloy natin to sinabi ni Congressman walang alam. Pero if she decides to run, then kahit sino naman po karapatan na tumakbo. Pinag-iisipan ko na nga rin po kung tatakbo ko. Kong, huli mo na yan.
sa 2028. Pero hindi presidente. Kita mo, wala man lang tumawa sa'yo. Ako na lang tatawa sa'yo. Ang baduy kasi ng joke mo eh. Alam mo, eto bakit ko sasabihin baduy, ha? This is guideline para sa good joke o para mas ma-entertain ang tao sa'yo. Kailangan, ang joke, medyo dikit sa reality. Di ba? Para maging katawa-tawa yung tunay na joke. Di ba? Kailangan medyo dikit sa reality. Pero yung joke mo kasi, ang baduy. Malabo ka naman talagang tumakbong presidente. Wala naman may gusto sa'yo. So, you're not the right person to joke about this. Or maybe you are trying to mock our vice president. Pero wala ka kasi sa kalingkingan. Wala ka sa level. Si VP Sara Duterte at ang mga Duterte kilala nationwide at may nagawang maganda. Ipupusta ko doon sa lugar mo, hindi lahat ng tao doon, baka kalahati lang doon ang kilala ka. The rest, hindi ka kilala. So, medyo yung level mo at saka ng mga Duterte masyadong malayo para i-joke mo na kunwari tatakbo ka rin pero hindi sa pagka-presidente. Medyo baduy, ika nga. Tutoy, kung ako sa'yo, pagka mga ganyang bagay, huwag ka na lang magsalita. Hindi walang biro. Ito suggestion ko lang po sa inyo. Pag mga ganyang bagay, huwag na po kayong magsalita kasi lalo kayong nabubuking yung kaalaman ninyo di ba? Kailangan po, sabi nga ito. Ito bibigyan lang kita ng konting aral. Kahit sa iba sa ating mga kababayan. Proverbs 17 verse 28, sabi nga, even a fool who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he is deemed intelligent. Ulitin ko Proverbs 17 verse 28. Even a fool, kahit ang tanga, kahit ang mangmang. Halimbawa lang, ilagay natin yung pangalan mo. Kahit ikaw, Ortega, who keeps silent is considered wise. When he closes his lips, he deemed intelligent. Ibig sabihin, pag silent ka, kahit nga daw yung tanga, o yung fool, o yung mangmang, tumahimik, nagmumukhang matalino. Yan ang prinsipyo niyang Proverbs na yan. Kaya kung ako sa inyo, Congressman Ortega, wala naman po ako sinasabing tanga kayo. Maaring mangmang kayo sa katotohanan. Mangmang kayo sa nangyayari sa ating bayan. At higit sa lahat, mangmang kayo sa mga nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Para sabihin mo na hindi naman tayo bumabagsak, hindi tayo dumadausdos, everything is okay sa statistic, ay isang kamangmangan, sir. Isang kamangmangan yan, halatang-halatang wala po kayong alam sa gutom na nararamdaman namin mga Pilipino. Ngayon nga dati sinasabi nila, mga nagtitipid lang daw yung mga mahihirap, ganyan-ganyan. Hindi ho. Ngayon, kahit nasa middle class ka, o kahit dandong ka sa medyo nakakaluwag na middle class, yung nakakabili ng Starbucks araw-araw, kahit papaano nagtitipid na rin Kasi talaga hong pataas ng pataas ang bilihin. Bumubulusok paangat. Tapos sasabihin ninyo, statistic, walang ng Tapos biglang magjo-joke kayo na ako nga rin tatakbo ko. O kalayaan naman ni VP Sara Duterte tumakbo. Mag-antay kayo. Hindi eto, meron ako ipapakita sa inyo na isa pang reaction ng isang congressman na medyo sa tingin ko mas
mas kahit pa paano mas maayos na sagot. Although hindi ko gusto din ng congressman na ito, pero mas maayos na sagot kaysa dito. Alright, sir. Siya lang yung tumawa mag-isa. May tawag dyan. Sayang lang yung effort ng House. Naman kami, ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At syempre, hindi pa naman po totally tapos yung investigations na yun. Marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero, again, coming from the majority, I will take the leadership of the majority, which I highly respect. Doon po manggagaling yung sa side naman po namin. Pero sa efforts po lahat na ginawa ng Quadcom and yung mga iba-ibang investigation sa Committee on Good Government, wala pong nasayang kasi meron po tayong recommendations at meron po tayong mga gagawing kaukalang actions about it. So, pero may oras pa ba? May oras pa ba ito with the impeachment? May oras naman po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin. Meron pang mga ilang weeks pa tayo dito. 4 weeks bago tayo mag-break at saka siyempre start na po ng campaign. So again, but again if I do Kung merong magsusulong talaga ng pang-apat na impeachment. Pero yung mga party leaders na pag-uusapan ba recently itong impeachment complaints na ito? No, we never talked about the fourth impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi I think ngayon nasa SecGen's office pa rin siya. Kita ninyo? Wala talagang nangyayaring movement sa impeachment. Malamang talaga, natakot ho. Malamang sa malamang, natakot ho talaga itong si Romualdez sa nangyaring pronouncement at the same time sa nangyaring prayer rally. Kasi may balita ako eh. Balita ko lang naman po ito. Tutuloy-tuloy ho itong rally na ito na gagawin ng o i-organisa ng INC pag itinuloy nila ho yung mga galawan nila sa impeachment. Yun ang naririnig ko ha. Hindi ko alam kung totoo yun, pero naririnig ko sa ilang mga kaanay ng Iglesia ni Cristo na nagkikwento-kwento na tuloy-tuloy yan at magbabantay talaga sila. Ewan natin kung yan po ay magdire-diretso. Pero gayon pa man, pansinin ninyo yung mga statement ng mga congressman natin. Noong una, nagmamadali sila. Ngayon, parang hinay-hinay sila. Parang sa tingin ko, parang wala silang kaalam-alam at ang lahat ng desisyon na kay Speaker Romualdez. Di ba? So talagang si Speaker Romualdez ang may dahilan kung bakit tila pumepreno. Di ba? Pumepreno ho itong nangyayari ho dito sa impeachment ni VP Sara. But if someone will ask you to endorse a complaint, Well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing, and the other thing is the endorser, no? Kung sino yung mag-i-endorse, syempre titingnan din muna kung ano yung laman ng complaint. Kapag walang laman at hindi naman na karapat dapat ma-endorse, baka hindi ba endorse. Kita nyo na yung statement niya na parang din na downgrade na ho nila yung mga complaint. Noong una talagang ang sagot nila, merong ano yan, may sapat na basihan. Dahil nga po sa nangyaring hearing, may sapat na basihan. Pero sa mga statement ngayon, parang din na downgrade na ho nila. Hindi ho natin alam kung eto ba ang utos sa kanila. Dahil nga sa nakita nilang ng iglesia, tandaan ninyo, congressman ho ito. Ay malamang sa malamang, tatakbo ho ito uli. Hindi ko lang alam kung anong posisyon. Pero sa malamang, tatakbo ho ito at natatakot na ho siguro sa INC. Kaya maingat na silang nagsasalita. Sir, other topics okay lang? Oh, yeah, sure. Andito na rin lang. Sir, baka gusto mo, pwede ka mag-comment kasi si Vice President Sara Duterte said she is seriously considering running for president po sa 2028 and saying that she could not take sitting down daw po the continued backsliding of the country. Well, of course, we respect the opinion of the Vice President in her desire to serve the country. Lahat naman po tayo may karapatan na magserbisyo, magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan.
Doon naman sa punto na backslide, no? I think this has also have to be substantiated by data and proof, no? Kasi to be fair, no, tingnan muna natin, no, kung ano yung mga basihan ng ating statements, no, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Sir, sa Quadcom update, Kita nyo na yung kanya? Kita nyo yung kanyang bitaw. Ang kanya sinasabi, tingnan po muna natin. Parang sinasabi niya, ano ba ang basihan ni BP Sara Duterte for saying na bumabagsak ang Pilipinas tuloy-tuluyan. At least ito maayos yung sagot eh. Diba? Hindi niya kini-question at nag-conclude kagad siya na hindi, yumayaman tayo. Ano tayo ngayon? Masigla tayo ang ating according to statistics. Maayos ang eksena natin ngayon. Hindi ganun, di ba? At least ito sinasabi niya, tingnan natin, ano ba ang basihan niya? Bakit niya sinabing bumabagsak na o dumadaus-dus na ang Pilipinas, di ba? Alamin natin kung ano yung statement na yun, bakit ganun. Ano ang basihan niya, ika nga? Wala, pambihira ho. Sabi ko nga ho sa inyo ang layo ho nung isang hindi ko ho kinakampihan ito si Barbers, pero I mean natin, sabihin na magkomento tayo according sa kanilang mga sinabi. Ito nga ho ang sinabi ni Barbers, at least kahit papaano nasa hulog ng konti, di ba? Although sabi ko nga, ano to, hindi mo alam? Gusto mo ba ng sapat na ebidensya na talagang dumadaus-dus na tayong pabagsak ng pabagsak? Anong ebidensya gusto mo? Gutom na mga Pilipino. Ano pa bang ebidensya ang gusto mo? Hindi, yun lang yung kasimple. Gutom na mga Pilipino. Ano pang ebidensya ang gusto mo? Sobrang mahal na ng bilihin. Sobrang hirap na hindi na ganun tawag dito, ka-safe ang ating mga kababayan. Ito nga kanina lang may binasa ako, 6 na taon na ayoko lang banggitin pero ginahasa ako. Alam mo, yung mga ganung balita, yung mga ganung balita po, dati lang ho natin naririnig yan yung before the Duterte administration. Naalala niyo yan? Before the Duterte administration, yan yung mga naririnig-rinig nating balita. Kaliwat ka ng ginahasa, kaliwat ka ng pagnanakaw, kaliwat ka ng minasakir, pinatay. Ngayon, ay pambihira. Pambihira. Talagang naririnig na ho natin palagian. Diba? Kasi nga, tagi nyo pong tatandaan ito po ay meron pong kinalaman na sa issue ng war on drugs. Tandaan po natin yan. Kaya ho sabi ko nga ho sa inyo, lagi ko nga binabanata si PNP Chief Bakit ho kanyo? Kasi wala ho talagang alam si PNP Chief pagdating sa ang meron siya pagpapakit lang talaga Ang hilig sa camera, hilig gumiti. Hindi ko alam ano ba. May plano ka ba tumakbo? Pakit ka lang ng pakit sa camera Diba? I mean, yung mga halimbawa, yung mga ganito. Iba pa to, bago na naman yun. 19 anyos na babae ng laban sa tangkang paghahalay. Pinatay. Hindi, eto Kayo mga OFW, naalala nyo nun, yung sinasabi ni Tatay Digong nun, sige lang, magtrabaho kayo na magsipag kayo dito. I will make sure na yung mga pamilya ninyo, mga anak ninyo, safety sa Pilipinas. Dahil sa pupugsain ko ang mga demonyong mga adik. Nangyari yun Ang dami hong nakulong, kasama yung anak nila. Hindi pala nila alam no? Yung anak na nila pala yung nagtutulak Hindi, totoo naman, diba? Nung panahon na yun, talagang safe yung mga matitinong pamilya. Safe ho. Yung ating mga kamag-anak sa Pilipinas, kayo mga OFW, safety ho yung mga kamag-anak natin.